sama-sama tayong magiging saksi. Bumper to bumper ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya sa EDSA, Kamuning. Sa Quezon City po yan. At sa NLEX, may build-up ng mga sasakyan pagdating naman sa mga toll gate, partikular na sa Balintawak Toll Plaza. Maghapon naman hanggang ngayong gabi, matindi rin ang traffic sa EDSA. Sa EDSA northbound, mabigat ang daloy ng trapiko mula Makati City hanggang Quezon City. Nahirapang makakuha ng tiket ang ilang pasaherong biyaheng Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang iba halos kalahating araw naghintay ng biyahe. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, ngayong huling linggo bago magpagsko ay dagsana ang mga pasahero rito sa PITX na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Mahaba ang pila sa mga bilihan ng tiket patungo sa iba't ibang probinsya sa Bicol pasado alas 6 ng gabi. May mga pasahero na noong isang buwan pa nakabook online. Tulad na lamang ng nakausap ko na November 20 pa nakabili ng tiket pauwi sa Daraga, Albay. Sa kabila ng mga ulat na matinding traffic ang kanilang susuungin pauwi sa Bicol, hindi raw pwedeng hindi umuwi sa pamilya ngayong Pasko. Nakaprepare na po ako, may mga pagkain na po sa bag. Tapos may pagkain po dito, tapos mga gamot kung sakali tulad ng mahilo, sakit ng tiyan. Yun po ay tradisyon na po sa amin sa Bicol, tapos sa family din para lagi po kaming magkasama para po yun ay banding na po namin. Mula Agusan sa Bicol naman magpapasko ang pamilyang ito. Pero hindi naging madali para sa kanila makakuha ng tiket. Alas 10 pa lang daw ng umaga, nandito na sila sa PITX. Mahigit 8 hours na. May masasakyan naman kami pero 8 p.m. pa. Ayon sa pamunuan ng PITX, bagaman fully booked na ang ilang air-conditioned bus na biyaheng Bicol, may mga non-air-conditioned bus pa naman na masasakyan. Nagkakaproblema ang ilang bus sa biyahe pabalik sa terminal, pero wala naman daw nagkakansela ng biyahe. Ipinagpapasalamat naman ng ilang pasahero na may LRT station na malapit sa PITX. Tipid sa pamasahe dahil di na sila nagpapalipat-lipat ng sasakyan. Sobrang dami lang ng tao, gawa nga kasi na magki-Christmas season. Convenient. Mabilis, wala siyang traffic. Magaan siya kasi isang way lang, tapos pa rin dito, bus na lang papunta sa amin. Mahigpit naman ang seguridad na pinatutupad sa buong terminal. Bukod sa security ng PITX, may mga nakadeploy na pulis. Paalala ng mga otoridad, maging alerto. Isang babaeng pasahero ang dumulog sa mga pulis dahil pagdating niya sa entrada para sa security check, natuklasan niyang bukas na ang kanyang bag at wala na ang kanyang wallet. Pia, hanggang bukas inaasahan ng pamunuan ng PITX ang dagsa ng mga pasahero rito. Inaasahang aabot ng 200,000 ng mga pasahero ngayong araw. As of 9 p.m., umabot na sa 189,592 ang foot traffic ng mga pasahero. At live mula rito sa Parañaque para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inaasang papalo sa 4.3 milyon na pasahero ang daragsa sa mga paliparan sa buong holiday season. At sa mga pantala naman, nasa 4.5 milyon na pasahero ang inaasang bubuhos hanggang sa unang linggo ng Enero. Saksi, si Joseph Moro. Buhos na ang mga pasahero sa mga pantalan gaya sa Manila Northport kung saan samot-sari ang bitbit ng mga uuwi sa probinsya para sa Pasko. Si RJ kasama pa ang alagang aso pauwi sa Palawan. Doon na po siya for good. Iuwi ko na po siya. Ayon sa shipping line na bumabiyahe rito, fully booked na ang mga biyahe ng kanilang barko hanggang December 24. Wala namang biyahe sa December 25 pero balik operasyon na sila sa December 26. Mahigit 3,000 pasahero naman ang dumagsa sa Batangas Port ngayong araw, mayat maya ang ikot ng mga otoridad para mag-inspeksyon sa mga bagahe. Isang balisong ang nakumpiska. Wala namang kanseladong biyahe sa mga pantalan sa kabila ng low pressure area sa Mindanao ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Tuloy-tuloy pa rin mga biyahe natin sa pantalan. Of course, the suspension is made by announcements by the Philippine Coast Guard. Ayon sa PPA, nasa 4.5 milyon na mga pasahero ang inaasahan sa mga pantalan hanggang January 5. Muli naman naging saksi ang paliparan sa pagsasama ulit ng mga pamilya. Si Jonathan na galing Taiwan nagtago muna sa 4 na taong gulang na anak niya na naghihintay sa kanya. 2 beses pa lamang daw niya nakakasama ang anak mula nang ipanganak ito.
Bali, nasa Taiwan na rin ako nung pinanganak siya. Nakita mo naman siya? Oh, 1 month, tapos ngayon ulit. Anong pakiramdam? Masaya. Kung may dumarating, may umaalis din. Si Mang Boy out of the country magpapasko dahil ililibre raw siya ng anak niyang nasa Macau. Bakasyon sa Macau. Doon ka muna. Sarap naman. Inaasahang papalo sa 4.3 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa mga paliparan sa buong holiday season. Sa ngayon, nasa 150,000 ang average na bilang ng mga pasahero araw-araw sa mga airport. Ayon sa MIA, inaasahan nila yung peak o yung pinakamarami ng mga pasahero sa airport sa December 22 ngayong Christmas holiday. Kung may biyahe kayo ngayong Christmas holiday, ang payo ng MIA yung 2 oras bago yung flight nyo. Pag domestic flight, dagdagan nyo na yan ng 1, gawin nyo ng 3. Para naman sa mga international flight, dati 3 lamang before yung flight nyo ang kailangan nyo. Ngayon, 4 na oras na. Siniguro naman ng MIA na naayos na ang baggage system at mga aircon para maiwasan ang mga aberya ngayong peak season. We have not received any reports of breakdowns, no? Okay. Or any issues surrounding the baggage handling systems in all terminals. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkasunog malapit sa isang terminal ng bus sa Quezon City kanina hapon. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumulabog sa barangay E. Rodriguez. Sumiklab kasi ang sunog sa isang bahay sa tabi ng isang bus terminal. Nadamay pa ang mga katabi nitong bahay, kaya umabot sa 30 pamilya ang apektado. Isa ang sugatan na nagtamo ng 2nd-degree burn. At dahil sa sunog, bumigat lalo ang trapiko sa lugar. Ramdam na po ang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa bansa, gaya po sa NLEX, na problema rin ng mga motorista. Ang insidente ng pamamato. Saksi, si Ian Cruz. Paglabas pa lang ng Balintawak Toll Plaza sa North Luzon Expressway, gapang na ang traffic bandang alas 4:30 ng hapon. Kada araw, nasa 334,000 ang mga sakyang dumaraan sa NLEX at ngayong palapitang Pasko, inaasahang akyat yan sa 370,000 kada araw. Ang ibang paprobinsya, ngayon pa lang, bumiyahin na lalo 10% ang inaasahang dagdag sa volume ng mga sasakyan sa NLEX connector pati na sa SCTEX. Iwasan namin sir yung traffic kasi ngayon nga medyo traffic na eh. Lalo na siguro kung medyo sa malapit na. Ang suwestyon ng NLEX, bumiyahe sa non-peak hours o alamin ang sitwasyon ng trapiko sa kanilang social media platforms. Binigay po natin itong mga time frame po ng mga peak period, pero ina-advise din po natin sila na yun nga po kung maganda magbuo nito po sila yung current situation po ng traffic ng NLEX dito sa Connector Road. Pero hindi lang traffic ang kalaban ng ilang motorista, kundi pati mga nambabato sa sasakyan. Nag-crack ang windshield ng sasakyan ni dating Kapuso reporter Cedric Castillo dahil sa pambabato sa NLEX Tabang Spur Road. Nabalitaan ko dun sa area na yun, may namatay na before. Same insidente, binato yung windshield. So, message ko dun sa gumawa, imagine mo lang kung malala yung resulta ng ginawa mo, paano na lang yung pamilya? Diba? Habang buhay mo ng cargo yan. Ito yung Malis Overpass dito sa Giginto, Bulacan. Daanan nito ng mga pedestrian, ng mga motorsiklo, pati na ng tricycle. Napansin naman natin, may harang yung magkabilang gilid ng overpass. Pero yung pinakaibabaw nito, walang harang. Kaya naman pwede talaga magitsa ng bato o anumang bagay na siya namang nalalaglag dito sa mga motorista sa NLEX na kung minsan ay nakakapang biktima. Nakikipag-ugnayan na sa PNP at LGU ang pamunuan ng NLEX. Maaari silang huminto sa medyo mas maliwanag po na parte at yun po, kailangan lang po alam nila yung hotline po namin para tumawag po kagad. Para mapuntahan po kagad sila ng aming mga personnel, ma-assist at maibigay ko ano po yung mga pangangailangan nila. Sa mga daraan naman ng Skyway, SLEX, NAIA Expressway, Star Tollway at T-Plex, libre ang toll mula 10 p.m. ng bisperas ng Pasko hanggang 6 a.m. kinabukasan. Gayon din sa parehong oras ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1. Sa mga bumibiyahe naman sa Bicol Region, malaking perwisyo pa rin ang matinding traffic sa Andaya Highway. Sira ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa mga nagdaang bagyo at shear line.
walang galawan ang mga sasakyan sa bayan ng Lupi. May lugar kung saan isang lane lang ang bukas dahil sa nasirang kalsada. Galing po kaming Ormoc. Kahapon po kami umalis dun alas 5 ng maga. Apo, sir! Dumating kami sa Lupi, alas 6 kanina. Apo. 3 hours and a half kami bago nakatawid. Ang DPWH, 24 oras na raw ang pagkukumpuni sa nasirang kalsada. Sisikapin daw nilang mabuksan ang kalsada bago sumapit ang Pasko. Kanina umaga, may naaksidente pang 10-wheeler sa Lupi. Yan ay matapos iwasan ng driver ang nakatambak na mga bato sa kalsada. Ayon sa LTO, tapos na ang clearing operation at naibalik na raw ang normal na daloy ng trapiko sa pinangyarihan ng aksidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kung kailan magpapasko, big-time oil price hike ang inaasahang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Hanggang 70 centavos kada litro sa gasolina, hanggang 1 peso and 40 centavos sa diesel, at hanggang piso sa kerosene. At dagdag pa sa kalbaryo ng mga motorista, ang grabing traffic ngayong holiday. Saksi live, si Von Aquino. Von? Ramdam na nga ang Christmas rush sa Metro Manila dahil ngayong gabi sumikip ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA na katapat lamang ng mga malalaking mall sa Mandaluyong at Quezon City. Pasado alas 6 ng gabi, mabagal na ang daloy ng trapiko sa EDSA northbound lane sa tapat ng dalawang malaking mall sa Quezon City. Ang hirap po kasi 1 hour na po ako nagbubook tapos wala pa din. Ngayon, parating na po siya. Alas 7 naman ng gabi, masikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Cubao southbound lane. May ilang provincial bus din na lumalabas mula sa kanilang istasyon. Mabagal din ang trapiko sa tapat ng mall sa EDSA Mandaluyong dahil sa mga nag-uuwian at mga sasakyang palabas mula sa mall. Paglagpas nito, banayad na ang trapiko pero muling bumagal pagdating ng EDSA Santolan. Kahit ang mga motorcycle taxi na nakakasingit sa gitna ng traffic, hirap din daw sa pag-pick up ng mga pasahero. Mahihirapan ka na siyempre traffic. Tapos maliit pa yung fare. Pagdating doon sa pick-up point, kakancel din ng pasahero kasi matagal kami dumating kasi traffic. Mabigat din ang traffic sa iba pang kalsada sa Metro Manila, kaya patuloy ang clearing operations. Sa C5 Road sa Taguig City, pumalag ang ilang sinitang vendor. Pero wala pa rin nagawa ang ilang vendor nang kunin ng clearing team ang kanilang mesa. Pamasko nyo to, sir! Ito pa papasko nyo! Paano yung lamisa ko? Wala kami dalawang matanda, wala magpakain sa amin. Kaya ganito lang pipilan kami sa bawal. Hindi naman kami naka-istorbo bakit gano'n? Tumulong kayo! Hindi nyo manadala sa langit sa trabaho nyo! Kayo! Pero paliwanag ng MMDA, bawal magtinda sa laybay sa ilalim ng tulay dahil para ito sa emergency at silungan ng mga rider kapag umuulan. We're not anti-poor. It's just that we have to implement kung ano ang tama. Pia, dito naman sa North EDSA, makikita natin na mabagal pa rin yung andar ng mga sasakyan. Nagsabay kasi yung makapal na volume ng mga sasakyan, pati na yung mga sasakyan na palabas dito sa tapat ng isang mall. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.